Nandito na si Tropa! Kumusta mga ka-abort? Sana'y may natutunan kayo sa ating last episode. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang ikalawang parte ng... Pag-uusapan naman natin ang dalawang anyo ng pagkukwento. Ito ang oral o pabigkas at visual o paglalarawan. Ang oral storytelling ay isang paraan ng pagkukwento ng siyensya kung saan gamit natin ang boses o kilos sa pagpapadala ng ating istorya. Dito isinasagawa kung paano natin ibabagay ang kwento ayon sa mga tagapakinig. Tandaan niyo pa ba ang Lesson 1 ng Module 3? May mga impormasyon kasi tayong di madaling maipaliwanag dahil ito'y masyadong komplikado o kung minsan ay hindi angkop para sa mga tagapakinig. Pero paano ba bumuo ng isang storya? Nandito ang ilan sa mga mahalagang tips para sa isang malinaw na oral storytelling. Ang mensahe, tono, pagpapadala, linaw at pagkakasunod-sunod. Ngunit dapat din nating isaisip na di lahat ay naiengganyong makinig lamang. Meron din tayong mga tagapakinig na kung tawagin ay visual learners. Mas naunawaan kasi nila kapag may nakikita silang mga larawan. Ang tawag dito ay visual storytelling o paglalarawan. Ang visual storytelling naman ay isang paraan kung saan sinasamahan ng mga imahe, video, litrato, ilustrasyon at mga guhit ang pagkukwento. Likas na sa mga taong pagiging malikhain kaya't natural din sa atin na makapag-isip ng iba't ibang imahe at larawan. Kaya't kapag nasuportahan ng kwento ng mga larawan, ay mas madali nating nauunawaan ang istorya. Katulad na lang ng Apo Reef, mahirap naman kasing ilarawan ang itsura nito kung wala silang nakikitang photo o video para i-visualize ito. Nakaka-excite, di ba? Basta laging tandaan, posibleng matuto sa pagsasabi ng kwento. Kita-kits sa susunod na episode. Paalam!